Good morning, good afternoon, good evening. Ganang baga po, tanghali sa gabi dyan sa inyong lahat. Mayang bungkag, mudto mayang gabi sa tanan diha. Kamusta? At naglalakad tayo sa sarap na panahon, malamig ang hangin, mainit ang araw. Ito po yung gusto nating panahon para makalakad at ma-exercise yung mga dapat i-exercise. Imimit ko po yung mga kaibigan ko dito. Ayan sa puno, marami oh. Narinig niyo yung sipol? Yan mga kaibigan ko yan. Dito sa punong ito. Kinakausap ko sila pagka wala akong kausap. Ayun, kumusta na kayo dyan? Lakad tayo. Ito pala sa kabila. Ayan. Kumusta na ang ating mga politiko dyan na nanalo, kandidato nanalo sa eleksyon na hanggang ngayon ay nadeklara na ba? Naproklama na ba? At mga tanong na hindi nasagot. Bakit? Hindi proklama. Siyempre mayroon daw silang dahilan. Hindi pinoklama. Mayroon daw dahilan ng Comelec. Bakit hindi proklama? Tanong, sapat ba yung dahilan yan? At yung dahilan yan legit ba? Tulad lang na yung yung isang Duterte Youth nanalo, di ba? Yung dahilan sa kanila na hindi pinoklama dahil mayroon daw ang kaso noong 2019. Yung kaso na yon ay pag sila ay nanalo, mayroon daw vote buying daw ang kanilang yung kanilang kaso. Pag sila daw nanalo, yan sabi nung na may project na gagawin, uubusin yung budget para sa project ng politiko niyon kung manalo siya. Sabi lang noon kung uubusin ang budget para sa para sa kanyang posisyon, hindi uubusin sa sarili, uubusin sa budget para sa paruroonan. Kanasuhan na raw siya ng vote buying, pero pero nanalo siyang nanalo, hindi walang batayan. So tumakbo ng so na yung kaso na yun, sarado na. Tumakbo ng 2022, nanalo. At diba? Tapos ito ngayon, tumakbo na naman ng saan ba ito ba? Tumakbo na naman ng itong 2025. Siya yung nangunguna sa katauhan ng
ang attorney na yon, siya yung nag, ano lang sa youth, Duterte Youth, ay nanalo. Hindi pa noklama dahil sa meron daw kaso noong 2029. Kung meron kaso noong 2029, bakit hindi nila pinansin, hindi lang Comelec pinansin? Ang kaso na yun, 2029, ay nanalo pa ng 2022. Di ba? Marami dyan na hindi pa naklama dahil sa mga Duterte. Dahil sa di umano ay naghaing ng impeachment kay Marcos, hindi na pinoklama. Ang tanong, anong klaseng gobyerno na tayo, na mayroon tayo, na itong Comelec na ito, yan lang inasahan natin, na magkakaroon ng democratic system. Eh bakit ngayon, ang tanong pati ata, Comelec nabulungan? Question mark lang yan, ha? Ang panalangin natin dyan, ang ating judicial system ay hindi mabulungan. Yan ang panalangin natin dyan. Ang mga nangyari sa bansang Pilipinas ngayon. Bakit? Hanggang ngayon, ilang araw na ngayon, simulang eleksyon, di ba? Hanggang ngayon, wala pang action itong mga nanalo na dapat magkakaroon naman ng contribution. Nanalo na kayo dapat without mentioning sa mga tao na yun na nanalo sa party, ano ng Duterte team, nanalo na kayo dapat kakaroon kayo ng action doon sa political system, Comelec, na tanong sa taong bayan na bakit itong ating Comelec ay maraming mga question na questionable na action, at yung mga dahilan parang hindi ka panipaniwala. Yun ang sinabi ko kanina, hindi makapanipaniwala sa hindi pagproklama doon sa Duterte Youth. Doon pa ito sa itong mga nanalo ngayon. Nakitang-kita naman ng mga kababayan natin na nung counting pa lang, di umano, counting pa lang, manood ng kabigan natin na video, mismong counting, 6 million. Natulog ata yung mga nagbabantay. Pagising, bumaba na. Ayun, di ba? Yung kay Buloy, marami namang member siya, almost 8 million. Bakit bumaba, at bakit lahat uniform yung kanyang numero doon sa lahat ng bayan? Ibig sabihin, hindi lahat ng membro niya na bumoto sa kanya. Nakita mo naman kahit saan siya pumunta, ang daming mga mamayang Pilipino na
pakita ng malasakit o pagmamahal kay Pastor Kibuloy. Yeah, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako member ng church nila, pero hindi natin pwedeng i-discriminate yung tao. Hindi natin pwedeng husgahan yung tao. Husgahan natin yung tao kung maano yung nandoon na yung pruweba. Eh wala pa eh. Suspect pa eh. Oh. Dapat respeto natin yung due process. Ano yung due process? Yung suspect ka pa, meron kang karapatan na magbigay explanation sa sarili mo. May karapatan kang magkaroon ng abogado, may karapatan kang protektahan sarili mo. Pero ngayon, inalisan ng karapatan ata. Hindi lang ata, talagang inalisan ng karapatan. Tapos tumakbo ng senador dahil ng mga mamayang Pilipino na karapat-dapat itong Kibuloy na ito na magsaserve sa bayan. Dahil alam din ng mga kabila, alam niyo nung kabila, sino yung kabila, na maki Duterte ito, makakaibigan ng Duterte at talagang malaking tinik itong Pastor Kibuloy nito sa kabila. Alam niyo yan, sino yung kabila na yun. Kaya, hanap-hanap ng paraan. Tanong, kaya siguro, hanap-hanap ng paraan para hindi ito manalo. Ang tanong, question lang naman yan. Pero, ika nga sa ating balik, natin doon sa mantayan sa Bible, na kung mayroon silang ginawa para matalo itong Pastor Kibuloy kapag senador, kung mayroong ginawa na dayaan, ay hindi pwede na hindi ma-discover yan in the future doon sa kapamaraanan ng mga tamang tao. Halimbawa, gagamitin ng taong ito na para matuklasan kung paano ba talaga yung nangyari sa eleksyon. Yung tao nito ay manindigan, kung sino man yun, senador man yun, congressman man yun, kung may alam na ano nangyari sa eleksyon, kung mayroon bang dayaan o wala, gagamitin yung tao na yun para magkakaroon siya ng manindigan o konsensya at ma-expose yung anomalya sa eleksyon, itong eleksyon na ito. Hindi lang isang kandidato na nag-question yan. Tapos yung narinig tayo na yung walang kapagod-pagod na ng kandidato at alam ng mga doon sa rating pa lang, doon sa survey kulilat, biglang nanalo, mataas pa yung rate, mataas pa yung vote. Yan ang question dyan. Yan ang laking tanong dyan. Bakit? Ang tanong na yan, bakit na yan, dapat sagutin ng ating Comelec. Na yan, inaasa natin yung Comelec na yan. Yan ang inasahan natin na magkaroon ng democratic system sa ating bansa. Alam niyo ba yung mga dating mga eleksyon pa na
yung counting manual pa. 'Di ba? Kung sino talagang ginusto ng bayan, yan naman nanalo. Nung kapanahon na yon, yan manalo kasi talagang walang dayaan kasi manual ang counting eh. Ngayon yung machine na yan, questionable yung machine na yan. Mayroon nga tayong nakikita na sabi nung vlogger na yon, 12 senador lang yung binoto niya. Bakit naging 13? Tapos gusto niya i-invalid yun kasi gusto niya bumoto. Ayaw pumayag dahil para baka mag-overvote na siya. Well, yun din na, nandun na nga yung question eh. Nangyari na nga doon sa isang vlogger na yun, may nangyari pa ng panibagong mga bumoto. Ganong experience din. Ayun, na ano ba yung problema na yun? Solusyonan ba yung problema yun? Malamang hindi, di ba? Bakit yung count na yun iba-iba? 6 million boto nito, itong kandidato na ito. Meron tayong napanood na video. Biglang bumaba. Binawasan? Bakit bumaba? Less than 6 million na lang. Bakit nabawasan? Ang alam natin sa counting, ang tamang counting, padagdag ng padagdag yung count. Hindi pababa ng pababa. Padagdag. Hindi yung itong 6 million tapos biglang bumaba. Nasaan yung boto? Ba't bumaba? Di ba? Talaga yung bayang na ito. Kailangan talaga na taimtim na panalangin itong bayan na ito. Kasi alam nyo na maraming tanong ang bayan na unang tanong, simpleng tanong bakit palaki ng palaki ang utang ng bayang Pilipinas? Bakit palaki ng palaki? Parang negosyo lang yan eh. Oo, angkat ka doon sa maglo-loan ka para ipuhunan mo sa business mo. Pagdating sa business mo, hindi lumago, tapos yung inangkat ni loan mo doon, hindi mo pa nabayaran, palaki ng palaki. Ngayon, hindi lumago, naglo-loan ka ulit, palaki ng palaki. Dahil hindi lumago. Bakit hindi lumalago yung business na yun? Kasi mayroong questionable doon sa pagmamahala, doon sa business. Bakit hindi na lumago yung business na yun? Same thing dito sa ating bayang Pilipinas. Utang sa ibang bansa, at pagdating naman dito sa pamamahala, ay di umano ang daming korupsyon, ang daming budget na questionable. Yan na nga yung budget natin 2025. Questionable. Inihaing na petisyon ni PRRD para ma-invalid yung budget ng 2025 budget. Para ma-invalid dahil nga yung budget na yon ay questionable. Ayon sa pag-aaral ng congressman na taga Bohol, pag-aaral na
dapat daw ang maaring gagamitin ng bansang Pilipinas sa 2025 budget ay 4 trillion plus lang. Bakit naging 6 trillion? I think hindi ako nagkamali, 1.7 trillion ang difference. Saan pupunta yon? Utangin na naman sa ibang bansa. Saan mapupunta yon? Di ba yan ang laking tanong dyan? Nakakalungkot, di ba, mga kabayan? Tapos ngayon, nasaan na? Oh, ano nang sagot doon? Petition. Ano nangyari? Di ba? O after nung hinaing ni PRRD ang petition na yun, ano nangyari sa kanya? Oh, bigla siyang dinala doon sa ICC sa Netherlands na di umano, hindi di umano, talagang kitang-kita natin na illegal yung pag-aresto sa kanya. Kita naman natin na questionable yung pagdala sa kanya doon. Ang tanong dito, ilan o sino ang namamahala dyan sa mga plano sa kanya pagdala dyan sa dahig? Dahil sa investigation ng senador, sa Senado, na pumuno ni Amy Marcos, na group effort yung nagplano sa kanya o gumawa sa kanya para madala siya sa ICC, dahig Netherlands. Di ba? Group effort. Oh. Di ba maghahain sana ng surpwena, magpadala, bigay ng surpwena doon sa mga taong involved. Bakit nahinto na yun? Wala na. Tahimik na. Sarado yung bibig doon sa mga kunoy nandigan ng tama. Bakit takip na yung bibig? Ba't nahinto na yun? Ba't hindi na pinatawag? Oh. Para malaman ng bayan, talagang tama ang pamalakad ninyo sa pamumuno ng ating Presidente ng Marcos. Bakit hanggang ngayon tahimik itong ating Presidente? Di ba? O kung tama tayong naglilingkod sa bayan, tayo ay, halimbawa, ikaw ay nanalo na at nagkaupo na dyan, nanandigan ka ng tama, ay dapat maging consistent kayo na mandidigan ng tama. Bakit dapat maging consistent kayo na na manindigan ng tama para sa ating bayan. Nakikita ng mga Pilipino na meron kayong prinsipyo. Morning! Diba? Parang dapat makita ng mga Pilipino na hindi kayo bias. Wala akong pinatabangan kung sino yon. Basta kung sino man umupo dyan, Senado, sa Congress. Kung meron kayong panindigan ng tama, maging consistent, makita ninyo na, hindi tama itong decision na ito, hindi tama na itong hakbang na ito, hindi ito tama na nung pagdala ni PRRD, kay PRRD doon sa ICC na, at saka pag-aresto sa kanya na illegal na pag-aresto sa kanya, dapat magsalita rin kayo kung sino kayo. Bakit ngayon tahimik? Takim ang bibig. Hindi tayo bias, dapat. Ang tanong,
Kitang-kita naman na bias eh. Oh. Kitang-kita ang bias. Bakit bias? Bigyan ko ng isang sample. Oh. Doon sa pagpirma ng mga congressman, para ma-impeach si BP Sara na ang ebidensya ay gawa-gawa lang. Kitang-kita mo naman gawa-gawa lang. Pag-impeach sa kanya. Pagpirma na para ma-impeach siya. Oh. Sa mga congressman na yon. Alam mo naman na gawa-gawa lang yung evidence. Bakit ka pumirma? Alam mo naman na kung paano magtrabaho mga Duterte, lalo na sa ating BP Sara. Alam mo naman na pinipersonal na siya. Alam mo naman na maraming natatakot sa kanya dahil sa, hindi lang takot sa na insecure sa kanya dahil alam ng mamayang Pilipino kung paano maglingkod itong mga Duterte. Eh bakit pumirma ka pa? Pumirma pa kayo sa impeachment against kay Sara, kay BP Sara. Di ba? Nakita natin doon sa pininiwalaan natin na mainstream media sa SMN, nakita natin yung ipinakita doon sa mga taong hindi pumirma sa impeachments against kay BP Sara. Yung hindi pumirma, walang kulang yun. Kasi pinagkatiwala natin itong mainstream media sa katawan ng SMNI. DJAR 10-2026. Pinakita doon kung sinong hindi pumirma. Ibig sabihin yung wala doon ay pumirma. May nakilala tayo doon na wala doon sa pinapakita. Pumirma pala yun. Ibig sabihin pumirma. Ang tanong, kung mayroon tayong prinsipyo na nandiyan kayo sa Senado, sa Congress, at nanindigan kayong tama, ipapakita ninyo na tama kayo. Tama, panindigan kayo tama. Tama yung ginagawa ninyo. No? Hindi nyo pwedeng compromise yung inyong panindigan, inyong prinsipyo. Ay tanong, bakit kayo pumirma? Ang ating nabalitaan di umano na karamihang pumirma ay magkaroon ng magandang budget. Di umano lang yun yan ang kakalungkot yan, mga kabayan, mga ka-safety. Nakakalungkot. Paano tayo magkaroon ng security sa ating ekonomiya na maraming politiko na hindi na nandigan ng tama. Marami na ngayong politiko na maraming question sa kanilang panindigan. May mga question na sa kanyang panindigan, kanilang katayuan, kanilang panindigan sa kanilang prinsipyo. Tayo ba'y totoo na naglilingkod sa bayan? Kayo ba pala? Kayo pa lang yung dapat naglilingkod. Kayo ba tama ba yung paglilingkod nyo? Na may malasakit? Malasakit sa bayan? Dahil alam niyo naman na mataas na yung sweldo ng bilihin at mababa yung sweldo ng regular na sweldo. At alam niyo naman na tumaas ng utang ng Pilipinas. Di ba? Maraming nagutom na mamayang Pilipino.
na halos hindi makakain na tatlong beses ang araw. Dahil pataas ng bigas. Di ba? Alam niyo naman. Tapos ngayon, parang walang nangyari. Yan ang ating dapat ipanalangin, mga ka-safety. Samahan natin ng panalangin sa kanilang itong mga ito na magkakaroon ng guilt sa kanilang puso na manindigan ng tama. Ibalik ang tamang prinsipyo na hindi madala sa tamis na labi, hindi madala sa pangako. Dapat manindigan ng tama. Panalangin natin, mga ka-safety, ito sa inyong suporta sa atin channel. Kailangan manalangin tayo. Ito personal na experience ko personal. Nung naalala nyo yung nag-vlog ako patungkol doon sa ating BP Sara, sabi ko doon sa title ko ito yung tamang leader. Alam mo ba, after nung ako, maraming tumatawag sa akin na, tapos may nag-email sa akin na itong channel ko daw, hindi daw sa akin. Paano hindi sa akin? Ako ang nagawin nito ng channel ko. Ako ang tapos mayroon na ganito. Yung statement mo parang nangahara sa akin. Tumatawag pa, maraming tumatawag. Alam mo tumatawag? Ang number ay LA, Los Angeles. Tapos yung nag-text ay Los Angeles na number. Pangharas yun. Pagkatapos nung ako doon, nag-vlog ako, ginawa kong content doon sa title na yun na itong tama na leader. Yung picture ni BP Sara. Pagkatapos nun nakatanggap po ng mga tawag, mga text. Pangharas nga sa akin mismo. Hindi lang kayo naawa. Tingnan mo yung profile ko dyan. Yung mga video ko dyan. After kong na-aksidente. Na-trauma, isang buwan. Hospital tayo isang buwan. Wala na tayong trabaho. Tapos iharas nyo ako. Na ganyan. Tatakutin niyo ako. Ano yan? Porque malit na content creator ako. Nagkaroon ako ng passion magpa-vlog patungkol sa political issue natin dahil mayroon akong karapatan mag-react sa mga nangyari sa ating bansa. Kuhanan niyo akong karapatan. Hindi naman tama yun. Kuhanan niyo ako ng karapatan para mag-tanong sa ating nangyari sa bayan tungkol dyan sa mga tumaas na bilihin dyan. Kuhanan niyo akong karapatan sa mga may tanong tayo. Bakit tumaas yung ating utang maging ilang trilyon na yan ngayon? Nagbabayad tayo ng taxi. Meron tayong karapatan mag-react. Bakit pati ako ay haras, tawagan, ititext na ganito? Hindi lang kayo naawa. Ngayon, huminto na sa pagkatawag text. Nakita siguro nila na yung profile ko, kawawa ito na mantek nito mamatay. Ilang beses ito na revive at na hospital na isang buwan. Iharas niya pa ako. Ganon. Di ba? Hindi naman tama yun. Pangharas yun Pangharas yun. Yan ang personal ko na experience dyan.
hindi nyo mo po pwedeng kuhaan ang mga tao tulad ko na karapatan para magsalita, mag-react. Baka question nyo, ayusin nyo lang buhay mo kasi yung kalusugan mo, ayusin nyo na lang para pataba ka kasi pumayat ka. Ayusin na lang yung sarili mo, buhay. Huwag na lang ayusin, pakialaman yung kalagayan ng Pilipinas. Bakit? Hindi naman po pwede na narinig natin sa kabilang tainga na hindi maganda. Nakakalungkot mga kamag-anak ko, nagutom. Kamag-anak mo mismo. Nagutom dahil sa hirap sila sa buhay, hindi makuha ng trabaho. Dahil walang bibigay ng trabaho ang government. Mahal ang bilihin. Kamag-anak mo mismo, siyempre masasaktan ka. Narinig mo na hindi makakabili ng tamang kanilang pangailangan dahil tumaas yung presyo ng bigas, tumaas yung presyo ng bilihin. Narinig mo na. Tapos ano mo lang, ipalampas mo sa kabilang tainga, wala kang dapat sabihin. Mag-react dito sa naramdaman mo, nakikita mo dyan sa kanilang kalagayan. Paano yung karapatan natin? Di ba mga ka-city? Paano yung karapatan natin? Tulad dyan sa eleksyon na yan, na marami na discourage bumoto online sa mga OFW. Na-discourage sila na bumoto dahil yung may mga error dyan sa voting, online voting. May questionable dyan. Di ba? Dahil sa mga yan, hindi tayo magsalita, hindi tayo mag-alala kung ano nangyari sa bansa. Di ba? Kung meron kayong mga plataforma dito, meron kayong mga platform, dapat magsalita kayo. Magsalita tayo na ano nangyari na sa bayan. Kakaroon tayo ng boses kahit paano, marinig na ilan-ilan para ipasa nila sa iba. Mayroong mga OFW na hindi nakaalam ano nangyari sa bansa. Sa pamagitan nating platform, marinig nila yung ating mga hinaing. Malaman nila kung anong problema sa bayan. Di ba? Naalala nyo ng mga nakarang panahon, nakarang taon na tayo, na sobrang taas ang bilihin ng bigas, ng kilo ng bigas. Di ba nagpalaro tayo doon? Nagpag-game tayo para kahit paano ang ating mamayang Pilipino ay magkaroon ng pambili ng bigas. Di ba? Nagkaroon tayo ng passion na tumulong sa ating kamag-anak para sila ay magkaroon ng bigas dahil na-touch tayo sa kanilang parang gumuhit yung ating anong salita niyan, yung para tayong yung puso natin ginuhitan ng kasi nasasaktan tayo na sila mismo hindi makabili ng tamang sapat na kanilang pangailangan dahil sa pataas ng bilihin ng bigas. Kaya tayo nagkaroon ng pasyon na padalan sila ng pambili ng bigas o kaya bumili ng bigas para sa mayroon silang kakainin dahil tumaas yung bilihin na yun ng bigas. Until ngayon, tumaas pa rin. Di ba? Dahil doon sa mga kalagayan na yan, mismo ating kamag-anak nahirapan pambili ng bigas. Tumaas na yung bigas. Ang kanilang binibili na lang yung mura na hindi ko alam kung masarap pa ba kainin. Di ba?
sa mga bagay na yan, kahit paano itong platform natin, magkaroon naman tayo ng ng karapatan na mag-react sa mga nangyayari sa ating bayan. Mag-react at magkaroon tayo ng encouragement. I-encourage natin yung mga mamayang Pilipino dyan, sa mga OFW, kung saan kailangan ipanalangin din talaga ang kalagayan natin, ang kalagayan ng Pilipinas, bansa. Ipanalangin kasi walang imposible sa ating Panginoon. Okay, safety hanggang dito na lang. Panalangin natin ang ating bansa. O kung sino ka mang tumawag sa akin, nang-haras ka, try haras. Huminto ka na. Karoon ka ng awa. Ha? Huminto ka na. Huminto ka na sa pangharas. Okay? Sa pangharas sa akin. Titext ka, ganito, ganoon. Hindi akin itong channel na ito. Paano hindi sa akin? Ako ang gumawa nito. Di ba? Tapos mismong telephone number nagre-ring. Ba? Nagre-ring ng number na yun. Sino nag-text? Wag naman. Naman kayong ganoon. Magkaroon kayo ng konsensya sa dapat yung gawin, sa gagawin yung pang gigipit sa tao. Hindi lang ako ang ginigipit nyo, lahat ng mga rami dyan, mga vlogger, na porke mga vlogger na hindi mabayaran, ginigipit nyo. Mga banatiros, ginigipit nyo. Diba? Wala akong kung sino yung nagigipit sa mga banatiros. Basta, wag nyo kaming subukan na bayaran. Hindi kami. Malit na content creator lang ako. Hindi naman kami ng apak. Naghayag lang kami ng aming saloobin. Para sa aming karapatan din naman. Dapat magkaroon kayo ng balance na judgment. Okay? Kami, mga vlogger na Duterte vlogger or doon sa tama, hindi man sila Duterte vlogger, basta ang tama kanilang binigay content doon sa kanila, binigay pinapahayag nila sa kanilang content, dapat magkaroon kayo ng tamang judgment. Dapat patas kayo at hindi niyo dapat gigipitin yung mga yun. Sama na kami doon. Lalo na sa mga banateros, ginigipit nyo. Ginigipit nyo. Ang dami yung pinapahal na kaso dahil maka Duterte. Diba? May takot kayo sa Panginoon dapat. Magkaroon ka ng takot. Kakamitin natin ang pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, stop it. Okay? Kung ikaw ay gumawa ng makajablong action or pamaraan sa pangalan ni Jesus, stop it. Minto ka na. Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Okay? Dahil ang Panginoon ay nakatunghay, nakikita ka kung sino ka mang
kung sino ka man, nakikita ka ng Panginoong Hesus. At darating panahon na ang Panginoon ay maghusga sa iyo. Wala tayong karapan maghusga sa sarili natin, sa kapwa natin. Ang Panginoon lang. Dahil siya ay nakatunghay sa atin. Again, magkaroon ka ng takot sa Panginoong Hesus. Gagamitin ko ng pangalang Hesus ngayon kasi ngayon garapal, kapala na ng mukha ngayon dyan sa government natin. Kapala na yung mga mukha dyan sa mga nangyari dyan na nangyari dyan na mga questionable niyan sa mga result ng election, questionable na mga nangyari dyan sa bayan na hanggang ngayon walang ginawa ang ating administration. Yan ang mga tanong dyan. Yan dapat ating panalangin. Yan ang dapat ating ipanalangin. Hindi nakapikit ang ating Panginoon. Nakatunghay. Nakatunghay sa inyong mga action, inyong mga galaw. So do I mag-judge, hindi nga, wala tayong karapatan mag-judge sa kapwa, sa mga politiko dyan. Pero ang Panginoon ang magbigay hukom in a perfect time. God will expose sino yung mga corrupt. God will expose kung sino yung mga nandaya sa eleksyon. God will expose kung sino yung dapat iproklama na ngayon nakatingga. Kung ano yung nangyari dyan. Okay, hanggang dito lang mga safety. Sana ma-share nitong video na ito at magkaroon tayo ng habag sa ating bayan at sa ating nangyari sa ating bayan. Meron kayong platform, sige, share natin ito doon sa mga content ng ating mga kaibigan na banateros. I-share natin yun, panoorin natin sila, i-share natin yan, panalangin natin sila. Alam nyo bakit? Sinabi ko sa inyo noon to, ang ginagawa nila ay sila dapat maglingkod sa bayan. Itong mga banateros vlogger na ito, itong mga Duterte vlogger, itong mga vlogger na ito na mayroong malasakit, na walang takot na ihayag kanilang saloobin, dahil alam naman natin din talaga na ayon sa principle ng tama, principle na maganda, kaya sila nag-react, kaya pinakita nila pamagitan kanilang platform na itong kanilang inihayag or reaction ay tama doon sa mga nangyari dyan sa bayan natin. Tayo panalangin natin sila, kanilang protection, kanilang health nila sa mga banateros natin. Alam mo naman sino-sino sila. Hindi na natin kailangan panalangin kung may malasakit talaga tayo sa bayan. Ay unang-una ating panalangin ang bayan natin. At itong mga banateros na to, ipanalangin natin sa kanilang protection, kanilang health. Diba? Panalangin natin din yung mga bayarang vlogger na yan. Kung hindi walang ibang hinahayag kundi mga fake news. Mga vlogger na yan, mga bayaran, panalangin natin yan. Na magkaroon kayo ng takot sa Panginoon.
Kasi nagbabayad kayo eh. Di umano na malaki ang binabayad sa inyo. Di umano, ha? Okay. Hanggang dito na lang. Again, share natin yung video na to. Salas na lang. Sino ka man na individual nanood itong video na to, kung mag-comment ka, dapat mayroon kang argument. Mag-comment ka, dapat mayroon kang tamang argumento. At kung mahal mo ang bayan, itama mo yung comment mo. Okay? Itama mo yung argumento mo. Kasi nakita ko yung comment nung nakarang araw eh. Nakarang linggo. May comment sa akin eh, pailalim. Sabi nung, anong klase kang vlogger ka? Anong klaseng vlogger? Hindi mo ba na intindihan yung argumento ko? Para sa bayan, para sa nakikita natin na anomalya dyan sa mga nangyari dyan sa bayan. Alamin mo muna bago ka mag-critic. Anong klase? Anong klase? Wala naman akong sinasabing wala naman akong kino-content para doon sa nakikita mong mga hindi tama dyan sa ano. Tanong lang naman, reaction lang naman. Kunang naman to. Yun. Bakit hanggang ngayon, diba? Maraming kong content doon. Pero ni isa, wala kang binanggit doon na topic ko. Ang sabi mo lang, anong klaseng vlogger na ito? Tapos, sabi pa, mag-aral daw ako ng batas. Hindi mo kailangan mag-aral ng batas para magkaroon ka ng habag at mag-react ka sa na nakikita mo na hindi tama sa bayan. Hindi mo kailangan mag-aral ng batas. As long as wala kang naapakang tao, wala kang na binanggit na tao, wala kang naapakan na sino man. Nag-react ka lang naman eh. Oh. Okay? Hindi kita binablock. Hindi kita binlock. Para magkaroon ka ng ma-fix mo yung mind mo. Okay? Hanggang dito na lang. Safety and Security Vlog. Bye-bye for now. Thank you sa inyong suporta, sa mga aking supporters. Thank you. Salamat sa inyong pagsuporta sa akin. At nabuhay kayo at sana mag-ingat kayo sa kung saan kayo naroon. Manatili ang inyong magandang pangatawan, kalusugan at inyong safety. Andyan, manatili. At manatili tayo manalangin sa ating bansang Pilipinas. Hanggang sa muli, Safety and Security Vlog. Bye-bye for now.